saka naka-standby ka sa payaw para ariyahan sa lansa. So pag ariyahan sa lansa, iba ang sit up, iba ang range, iba ang gain. Sa trolling, iba ang sit up po, iba ang range, iba ang gain. So ano ba talaga ang tamang settings diyan? So magagawa tayo. At saka i-explain ko sa inyo kung ano ang tamang gamit at saka pag-sit up sa fish finder. Ito po. Mga kanglers, ito po ang yung striker 4 natin. So kung nakikita ninyo, mayroong mga sign dyan. Ito okay, ito console, ito power on off, ito selection, okay, ito navigation, ito selection. So try natin pag-open mga kanglers kung paano to siya pag-sit up. So yung pag-install niya sa battery saka sa yung transducer niya, siyang transducer na ito nandiyan sa ilalim, kung yan hindi makita, nandito sa ilalim yung transducer, yung parang mata niya. So kung naka-sit up ninyo, kasi madali lang yan i-sit up, kasi diyan sa likod so lang, saka na may sign naman yan, madali lang. Ang mahirap nito yung pag-sit up nito sa fish finder. So dito tayo mag-umpisa sa power on off. Ito po power on off, at saka ito po magamit natin sa navigation. So try natin. Ito po ang setting niya is factory pa, factory din. So kailangan natin i-adjust ang lahat ng mga settings niya. So yan. So nakalagay diyan English. So nakalagay diyan English. So ang gawin natin, nakita yung my check. Ito my check po. Okay natin. Okay. So nakalagay next. So yan, okay natin yung next. Continue to my check. Okay. Yan. May nakalagay shallow water alarm. So kailangan, hindi na kailangan i-alarm natin yung shallow water kasi maingay. So ang gawin natin, no. Yun nakalagay no. So check. Okay. So tapos may nakalagay traditional. So sa traditional may nakalagay traditional, laser, yan po, laser, split frequency, waypoint map, traditional, user data, saka settings. Yan, lahat yan i-adjust natin kasi sa ibang tutorial dalawa lang yung ginagamit nila sa pag-explain. Ang ini-explain nila is traditional at saka yung waypoint map. So hindi nila i-explain yung laser, split frequency, waypoint map, traditional, user data at saka settings, paano yan. So ngayon ituturo ko sa inyo lahat kung paano yan i-adjust. Okay, umpisahan natin sa traditional. So nakalagay traditional, so ang pinutin niyo okay. Okay, yan. So yan, nakasit up na. May nakalagay diyan 36.7 patom, FT, so ibig sabihin patom. Feet, hindi patom. Kay ang FA patom, kana kay FT, so feet. So nakalagay feet at saka mayroon naka-display na yung ito po isda po. Ito po ang sign sa isda, yung reading niya. So si baba po may nakalagay 84.30 Fahrenheit. So yung Celsius sa dagat, yung reading niya sa kalamigon at saka sa kainit. Sorry po talaga mga kanglers kasi Bisaya ako, mahirapan ako magtagalog pero pilitin ko lang para maintindihan ninyo. So sa ibaba yung 0.0 mN, so yung pagtakbo mo. So ito po 12.9 volts, so yung reading sa battery natin. At saka nakalagay 5.36 AM. So 5:36 AM. So ano ba ngayon? Gabi na ngayon. So hindi tama talaga. So dapat PM ang nakalagay diyan, hindi AM. PM ang nakalagay. So kailangan natin i-adjust. Kasi pag magtingin tayo, paano tignan gabi ngayon tapos AM nakalagay, saka ang oras hindi tama. So kailangan natin i-adjust. Saka dito sa banda dito, yan po. So yun naka 0, 5, 10, 15, 20. So parang yung niya, yung mata niya sa fish finder, yung transducer niya nagkaiba-iba.
ang ano niya, ang pag-reading. So parang tumatakbo siya pa ilalim, tumatakbo pa ibaba. So malilito ka kung ano talaga, bakit ito gumagalaw. So kailangan natin i-adjust. So yan yun talaga ang display sa ilalim ng dagat. Yung ang tawag yan, ang paglantaw sa transducer, yung pagtingin niya sa ilalim. So nakatingin siya sa 40 feet. So yung 40 feet mababaw lang talaga. Sa amin yung mga mangingisda, hindi namin ginagamit ang feet. So ang ginagamit namin is patom, dupa po sa Bisaya, dupa. So kailangan i-adjust natin yung feet sa patom. So dupa po. Mayroon pong meters, pero hindi namin ginagamit ang meters sa feet, patom talaga. So anong gagawin natin? Ito po, adjust natin. So ang gawin natin, so dito po tayo pupunta sa ito po. Ito. Okay. So may nakabutang dito sa selection, diyan dito po. May nakabutang range. So nakabutang sa range diyan. So mayroong auto, gain, auto medium, frequency, search 20 inches, zoom, overlay numbers at saka sonar setup. So ang gawin natin, so umpisahan natin sa range. Okay. Ito po ang cursor. So may arrow pababa, pataas. Pindutin natin. Okay. So tapos pag pindot, yan ang kulay blue, nandiyan na sa baba. So ang gawin natin, dito tayo sa check sa baba. Okay, pindutin natin. Okay, range. So ang nakalagay sa range niya is 0, 15, 30, 49. So ang gawin natin, i-adjust natin sa, kasi hindi pa natin i-transfer sa patom, feet pa ito. So kailangan dahan-dahan sa pag-umpisa. So step by step. So kailangan yan nakalagay auto. So pag auto, so manual mo kung ilang lalim ang gusto mo. So pinutin mo talaga. Yan. Ito po ang cursor, pinutin mo. Patuo. Yan. So yan, nakikita nyo ang number. Yan. Nag-adjust ng number. Pumunta siya sa ito po, pumunta siya sa ilang meters po ang aabutin nito. Tignan natin. Okay. Aabot siya ng 2,300 meters. So malalim na po talaga yun. So gawin natin, i-adjust natin, ilagay natin ng ito po, back. So lagay natin ng 100 meters. Okay. Okay. Ito po, ganito po ang pag-adjust. Okay, nandiyan na sa 100 meters. So pag diyan na sa 100 meters, so ang gawin natin, may check din po sa baba, i-okay natin. Yan. So 100 meters na ang reading niya. Ngayon, umpisahan natin sa gain. Yung ibig sabihin sa gain, yung pagbasa sa display sa isda, kung ano karami. Kasi halimbawa, tingnan natin ha. Okay na yan. Pinutin mo talaga ang select. Okay, pag pinipindot mo ang select, may nakalagay diyan gain sa baba. Sa baba blue, nakalagay blue range. So pinipindutan natin. So nakalagay 100 feet. So sa baba may gain. So nakabutang auto medium. So pindutin mo yung down sa cursor. Yan, gain. So ang blue nagbaba na. So tapos pagpindot mo, pindutin mo yung check, yung okay na. Okay. So yung blue nakalagay siya sa auto medium. Kung pindutin mo to yung arrow patungong patuo, yan nakalagay siya na may nakasulat diyan auto high. Pero pag pinipindot mo patungong kaliwa, yan auto low. So ang tamang procedure is auto medium. Yan. Kayo nang magpili kung diyan ba kayo sa auto high or auto low. So sa akin, ang ginagamit ko auto medium. So yan, nakaulo siya. So yung nakalagay sa ibabaw, auto. Yung auto ibig sabihin, yung gain niya, ibig sabihin sa gain, yung pag reading ni sisda, magkaiba-iba.
o mag-reading siya ng marami, ng maliit. So hindi talaga insakto. Pag ganyan talaga ang setup sa fish finder mo, automatic. So yung mga dumi diyan sa dagat, yung mga jellyfish at saka yung mga damo diyan, makikita yun sa transducer sa mata ng fish finder. So kailangan mo ilagay mo sa manual, hindi auto. So ganito po. Pinutin natin ang console pataas. Okay, yan. Yung blow nandiyan na sa taas. So auto. So ang gawin natin auto. Okay. Sa auto, itong console pindutin mo sa dito sa kaliwa, dito. Okay, pag pindot mo yan, yan nakabutang 64%. So sa lansa, yung mga bandong talaga, halimbawa payaw, ang tamang setup mo is 55 sa lansa. Pero yung 55 masyadong, yung mata ng fish finder hindi na makakita ng mga konti lang na isda. So sa akin ang ginagamit ko is ito po, 70 po. Ito po, 70 po ang ginagamit ko. Yan, 70 or 75. Yan, 75. Kung nakita niyo, yung isda kumukulay na siya ng orange, yellow. Yan kumukulay. So ilagay natin, pinutin natin ng automatic. Halimbawa automatic, yan nakita niyo. Ilagay natin ng 100%. Ang kulay ng isda is parang pula. Kasi ang ibig sabihin sa pula, marami na yan. So pero maliit pa lang yan. Pero kung i-100% mo, parang tignan mo, parang marami. So ang gawin natin, kasi yung mga dumi, mga jellyfish at saka yung mga nandiyan sa ilalim, makikita sa mata ng fish finder. So ang gawin natin, so i-adjust natin. Yan, ilagay natin tignan natin, tignan ninyo. Ilagay natin ng 75%. Sa akin 75% yung ginagamit ko. Yan. Yun ang ginagamit ko kasi yun ang tamang sukod ng isda. So karami. Pag nilagay natin ng 70, yan, 70. Okay, medyo konti ng color. So parang ibig sabihin konti lang ng isda. Pag ilagay natin ng 55. Yan, 55. So lalong kumukunti ang isda. So ibig sabihin, pag may naka-display diyan na kunti, marami na yan. Sa lansa, yun ang setting nila, 55 or 50. Yan, 50. So konti na lang ang display. Pero pag lumalabas yan ng konting display, marami na yan. Magkahuli na yan ng mga, siguro yan ang display na, yung klase ng display, siguro ang isda diyan is siguro mga 20 na banira, 40, 20, 40. Yun ang niya. Ganyan karami. So kung ilagay natin ng 40, kasi ang iba, sabi nila Richard, ang setting namin sa gain is 40. Kung tingnan natin, ilagay natin ng 40. Yan, kung 40, wala makikita, kunting-kunti. So yung mata ng fish finder hindi na makikita sa maraming isda diyan sa ilalim kasi ilalagay ng 40. So ang tamang setup is ito po, kung 40 talaga ang percent ang nakalagay diyan, so wala makikita na sa mata ng fish finder yung transducer, wala siya makikita. So gawin natin, i-adjust natin, lagay natin ng 50 70, lagay natin ng 70. Okay, 70. Oh, mayroon na. So kulay na siya. Pero sa akin yung setup ko is 75. Yung setup kong 75, mahigit mga 10 taon na yung ginagamit kong ganyan ang setup ko, 75% sa aking fish finder. So nakita ko tamang-tama talaga yung sukod ng isda, ang karami sa isda, at saka yung display, ang kulay niya. Ibig sabihin, pag mayroon siyang ganito kulay brown, ibig sabihin marami na yun. Lalo na pag solid yan. Pero ganyang klase,
ganyang klase forma yung isda para bang hindi pa solid siya. So yan, 75. So yan nakalagay 75. So gawin natin, check, okay. Yan, okay. So ito na. So ang range natin is 100 feet. Tapos yung gain natin is 75. So yan ang display ng ating fish finder. So ngayon, balikan natin yung adjustment. Kailangan i-adjust natin yung oras at saka yung sukod ng kasi nakalagay dyan feet. So lagay natin patong. So ganito po. So, gawin natin may arrow dito sa gitna. So pinutin natin. Yan. So pinutin natin ng arrow. Tapos dito tayo sa console, down natin. Okay. Dito tayo sa settings. Okay, settings. So pinutin ang check. Okay. Yan naka-is-isahin natin gikan sa system hanggang sa system, may diesel, alarm, unit at saka navigation. So tingnan natin lahat, adjust natin lahat. Okay, system. So ang gawin natin, check natin. May arrow, so pinutin natin. Okay. So yan nakalagay display. So pinutin natin ang display. So may backlight, color mode. So ang yung backlight, so paggabi masyadong maliwanag talaga siya. So pwede mong i-adjust yan. Pero may adjustment dito sa on off. Pwede dito ka lang mag-adjust. Pero ang gawin natin, di tayo mag-adjust dito tayo mag-adjust. So mamaya adjust natin yan. So dito muna tayo sa color mode. So yung backlight pwede siya i-low, pwede natin i-high. Pero dito tayo sa color mode. Mamaya na yon, dito tayo mag-adjust sa power on off kasi mayroon dito. So sa color mode, down natin yon ang console. Yan, ay nakalagay auto. So pinutin natin ang set. Okay. So auto. So night colors. So ibig sabihin auto, yung pagka maaraw, mag-change ang color para bang puti, white color. Paggabi, madilim, black. So D-colors, pwede rin kung D-colors ang ilagay mo. So night colors, ikaw ang mamili. Yan ka ba sa night colors or sa day colors. So sa akin, ilagay ko auto kasi dito lang ako mag-adjust sa power. So ang iba, kung halimbawa tingnan natin auto, so i-check natin. Okay, may backlight 100% color mode. So dito back natin, may cancel dito, may arrow. Okay. So display, okay, balik. So yan, color mode, check. Okay. Day color, night colors. So mamili ka, day colors, night colors. So pag i-back nimo, sa akin auto lang ilagay ko. So pag-back mo ganito po. Pinutin yung cancel. Okay. So yan, pinutin ulit ang cancel. Okay. So yan, display. So dito tayo sa beeper na nakalagay alarm only. So sa akin, tingnan natin beeper. Check natin. Okay, alarm only. So yan, mag-iingay yun yung fish finder kung may makikita na isda. Kaya sa akin, ilagay ko ng off para hindi mag-iingay. Pag off, lagay mo sa off. So gawin mo, check. Okay, check. Sige. Ito po GPS. So gagamit natin GPS. So nakasidgap na yan. Halimbawa, pindutin natin GPS sa check. Ay nakalagay Skyway. WE is Ignos speed filter. So sa akin hindi ko yan i-adjust kasi yan ang tamang setting na yan. So balik natin sa arrow sa cancel. Okay, dito tayo sa auto power. Yung auto power, pag hindi mo kinabit sa battery, yung auto power niya kailangan pa i-on itong power on. Pero pag nakalagay off, halimbawa auto power, okay natin. So ilagay mo sa on. Pag kinabit mo sa battery, talagang automatic yan mag-on ang fish finder mo. Sa akin, automatic ko mag-on para hindi masira yung hindi dali masira yung on and off ko. So pag kabit ko ng battery, automatic na siya mag-on. So pinutin natin on. So para automatic siya, i-check natin. Okay.
So yan, dito tayo sa language. Ibig sabihin yan. So language, okay natin. Dito natin ang check. Okay. So mamili ka anong language. Pero ang international language natin is English. So gawin natin check. Okay. Tayo sa baba, system information. Okay. Pinutin natin. Event log, Garmin devices, software information, factory settings. So kung gusto mong ibabalik sa original, pinutin mo ang factory settings. Pero itong event log, Garmin devices, software information, huwag mo yang galawin. So ngayon, mabalik tayo dito sa may arrow. Cancel. Okay. Okay. Tapos, ito po sa baba, may nakalagay simulator. So tingnan natin, i-down natin simulator. So nakalagay on, off, set up. So hindi na yan gagamitin ang simulator. Sa amin, hindi yan ginagamit. So okay, babalik natin. Okay. So yan, yun lahat, na-adjust na natin lahat. So babalik tayo sa arrow. Dito po. Okay. Yan, tapos na tayo sa system. Dito tayo sa my vessel. Sa my vessel, transducer type, beam, tail, offset, tapos temporary offset. So hindi na kailangan yun, hindi na kailangan yun i-adjust. So babayaan na natin yan. So, okay, so gawin natin, back tayo. Okay, dito tayo sa alarm, check natin. Okay, pinutin natin. Mayroon nakabutan, mayroon nakalagay navigation. So pinutin natin navigation, arrival, anchor drag, of course. So hindi na kailangan yan i-adjust kasi automatic na yan. So balik tayo. So system, dito tayo sa system. System, may nakalagay alarm clock, device voltage. So kung gusto mo malaman yung voltahe ng battery mo, down mo yan, yan. So nakalagay off, so i-okay mo. Pag okay mo, so ilagay mo on. I-down mo itong console. I-on, okay. Okay. Yan. So back tayo. Okay. So naka-okay na yan, naka-on na yan. Yan o. Okay. On. Okay. On. Okay. Yan. Device voltage is 11.2. Yung voltage ng device natin. So, sa next naman, GPS accuracy. So, din natin. Automatic na yan. Natin na yan galawin. So, back tayo. Okay. Dito po tayo sa baba, sonar. Sonar. Okay. Check natin. Okay. Yan sa sonar na nakalagay shallow water, deep water, temporary water temperature, phase. Ito po yung mag-ID kung mayroon bang yung mag-ano siya, mag-design siya sa isda talaga, hindi talaga para bang bato-bato, yung ano bang para mang lamok-lamok. So ang gawin natin, isa-isahin natin shallow water, i-check natin. Okay, pamili ka on off. Pwede i-on mo, pwede i-off, pero kung i-on natin, so mag-iba ang display niya. Sa akin, i-off ko lang. So gawin, okay. So deep water, so nag-display yan ang kalalim sa tubig. So ano kalalim talaga. So sa akin, hindi ko yan ginagalaw. Okay. So, okay. Water temperature, kung gusto mo lagyan ang water temperature, yan po, ikaw mamili. Lagyan mo ba ng temperature o hindi. So sa akin, hindi po. Kayo lang mamili. So yan. Sa baba, fish. So kung gusto mo lagyan ng design ng fish, yan po. Pinutin mo fish. So yan, nakalagay oh. May fish na tatlo. Yan po. May fish na dalawa. Opo. May fish po na ito po. Sign po yan sa isda. So halimbawa, lagyan natin ng fish. Yan po. Tignan natin na. Check natin sa baba. Okay. Okay. So mayroon na nakalagay dyan na fish. Okay. So gawin natin. Back natin. Okay. Tapos na tayo sa navigation system. So i-back natin. Pinutin mo. Okay. So dito na tayo sa baba. Sa unit. Okay. Yan. Sa unit. So pinutin natin ang okay. So system unit. Variance, node reference, position format, map date zone, time format, time zone, daily light saving time. So dito tayo sa ang gawin natin, dito tayo sa time zone. So yan, adjust natin. Huwag natin i-adjust yung variance, node reference, position format, map dito, time format. So dito tayo sa time zone. So i-okay natin. Bakit time zone? Kasi
itong Garmin nakasit up ito sa US. Kaya yung time niya dili pareha sa ating oras. So pinutin natin yung okay. Okay. So yan, mamili ka, Alaska, Atlantic. So piliin natin kasi nandito tayo sa Pilipinas. Dito tayo sa Hong Kong yung ano natin, adjustment natin, yung natin kapareha sa ating oras. Okay, so Hong Kong nakalagay dyan, no? So yan, okay. Time zone Hong Kong. Okay, so back natin. Okay, dito tayo sa navigation. Sa navigation ay nakalagay route label, store, translation, activation. So wala natin ano yan galawin kasi yan ang talaga ang setup niya. So back tayo, ito po. So yan ang back kayo, dito po. Back. Okay. Sana nakikita niyo mga kanglers yung ano po, yung video ko. Okay. Yan po. So navigation. So tapos na. So back natin ulit. Okay. So tignan natin ang display. So back natin. Okay, ito po. Pinutin natin. Okay. Ito. Pinutin natin pababa. Okay. Traditional. Okay. Tignan natin kung anong display. So may nakalagay na 12.9 volt saka ang oras 6:59 AM. So tama sa oras natin. Pero sa ibabaw 32.2 feet. So feet pa din ang nakalagay. So hanapin natin paano yon mag-adjust ano, yung pa niya. So ngayon babalik natin. Yan. Babalik tayo sa settings. Adjust natin yung feet. Okay. Yan. Dito tayo sa units. Yan. Din sa units. Tapos pinutin natin yung check. Okay. Ayan. System units. Variance north position map. Okay. Tignan natin yung system unit. Okay. Hindi nakalagay dyan. Statute, metric, nautical, custom. So ang ating ano, idaon natin ang console. Yung pinutin natin yung custom kasi dyan tayo mamimili kung meters ba, feet ba, or atom ba. Okay. Pinutin natin yung okay. Okay. So na nakalagay dyan deep. So deep ang nakalagay feet. So yan na feet nakalagay. So ngayon pinutin natin na yung check. Ito po check. Okay. So yan feet, meters, atom. So sa amin ang ginagamit namin atom, dupa po, dipa po. So daan natin yung console. Yan atom. So nakalagay atom, dupa po. So ito, pinutin natin yung check. Okay. Yan nakalagay atom na. Temperature, distance, basis speed, elevation. Huwag mo yung ano kasi yan ang setup niya. Ito lang ang adjust natin yung adjustment sa pagsukod ng mata. Yung transducer, yung dipa po, atom ang nakalagay. Okay, okay natin. Okay. Yan, atom na. Okay. Okay. Back. Okay. Tignan natin. Tignan natin. Lagay natin sa traditional. O, yan. Nakalagay. FA. So, ibig sabihin, atom. So, ang lalim natin, ang range, nakalagay dito, 17. So, ilagay natin. Back tayo dito sa selection. Ito. So, ang gain niya is 75. Ang range niya 171 patong. Malalim talaga. Kasi pit kanina ang kanya nakalagay. So, i-adjust natin sa patong. So, malalim na kasi pag pit, mababaw lang. Pero pag patong, malalim yan kasi di pa yan. So, nakalagay 175, malalim yan. So, sa amin, ganito talaga pag gusto mong sit up na makukuha mo ang sit up katulad sa Lanza. Kasi ang Lanza talaga, yung lalim ng pokot nila is 70, 80, or 90. Pero ang tamang ano talaga, straight or bukad, ang tawag sa amin bukad, yung parang ano niya, yung ano niya, ground sa pokot is 40 lang. Kaya ang ilagay natin dito sa range, iba natin sa range. Pinutin natin ito. Okay. Ang lagay natin, yan 40. So tignan mo. Mag-adjust yan, oh. Oh, yan, 40. So yun yung number sa baba. Yan po, oh. Okay. Yan. So
So lagay tayo ng 40 patong. 40. Okay, so ayan 40, yan nakalagay 40 FA patong, dito 40 po sa gitna, sa kilid. Tapos i-okay natin. Yan, okay. So yan nakalagay. So 40 na, nandito po kilid, 40 nakalagay. So yan ang sukod ang tamang sukod sa lansa sa pukot nila is 40. Pag yung isda, halimbawa katulad dito, naka-display siya isda, na nakalagay 30, 20, 10. So pag 30, mahirapan ang isda nito, mahirap to kunin sa lansa. So pag nakalispi sa 20, 25, 20 pa hanggang 10, yan makukuha yan sa lansa pag area, pag taktak. Pero pag naka 40, nakalagay yung display sa isda, mahirapan ang lansa. Kaya 40 ang nilagay mo para may clearance ka na 30, kasi baka ang isda nandito sa 40, hintayin natin kung umaakyat siya. Pag umaakyat siya sa 30, 25, 20, yan pwede niyan ariyahan sa bandong, makukuha na yan. So okay, so tignan natin yung oras, 7:04 PM, 12 volts yung battery natin, saka 84 yung ang reading sa current niya sa dagat, yung lamig at saka init. 5.4 feet patong yung niya. So ito po. So ngayon, balik tayo. Ito po ang tamang setup sa ating traditional. So ito po ang placer. Ano ba talaga ang placer? Nakita nyo mga anglers, may placer nakalagay sa next. Yan, placer. So ano ba talaga ang placer? Okay natin. Yan po, parang nagbi-blink siya. Magagamit yan ng placer, yung mag-jigging ka talaga. Kung magamit ka ng mga fishing rod, mag-jigging ka, magagamit mo yan para ma-identify mo kung mayroon bang isda sa ilalim, diyan sa ilalim sa sa area mo na i-check mo. Pero magagamit din kasi kanina ang setup natin is 40. Yan 8, 16, 24, 32, pag-abot sa 0, 40 yan. Ibig sabihin 40. So ang isda na na-reading niya, yan nagbe-blink, isda yun nagbe-blink. Yan. So umaabot siya sa 32 ang lalim sa isda. So hanggang 8 feet patong dupa, hanggang 16 dupa, hanggang 24, 132 dupa may isda, hanggang 32 dupa may isda dyan. So yan po ang tawag na placer. So dito tayo sa split frequency. Ano ba talaga ang split frequency? Yung split frequency, ibig sabihin dalawang mata ang pag-readingan. Yung isang niya sa tungod natin, dito sa natin, sintro, yung ginagamit. Halimbawa, split frequency, yung okay natin. Yan. Ito po sa tungod natin, sa ating sa ilalim. Ito po ang banda dito ay diyan sa gitna. Yun, kasi dalawa ang mata na nag-reading dito sa tungod at saka sa kilid. Yan, lumabas na sa kilid. Ito po ang display sa tungod natin, dito po sa sentro natin. Ito po ang display sa kilid. Yan. Siya. Ito po ang split frequency. Kung halimbawa gusto mong makikita sa kilid, dito tumingin. Pag wala display dito sa tungod, pag wala dito, diyan mo makikita kung ang isda nandiyan ba sa kilid. Okay po, mga kanglers. So i-back natin dito sa waypoint map. Sa waypoint map, pinutin natin. Yan. Yan nakalagay, GPS speed, GPS heading, deep. So ang lalim. May bangka dito, yung parang speedboat. Ikaw yan. Pag pinipindot mo ito po, pinipindot. Halimbawa, pindutin natin. Yan pinipindot mo. Yun, nakalagay backlight 100%. Di ba sinasabi ko kanina, pwede tayo mag-adjust pag dito. Yan, pwede gamitin natin adjust sa color. Halimbawa, i-okay natin. Okay, yan 100%. Pwede natin mag-adjust. Yan, nagda-dark na. Yan okay. Ayan. Pag araw, adjust mo yan para para masilaw, hindi samaw. Pag gabi, yan po. Okay. So, i-back natin. Okay. Yan, color mode. Dito po tayo sa color mode. Okay. Color mode na nakalagay auto. So, kung i-check natin yan, okay, auto, day colors, night colors. So, ikaw mamili kung day colors, night colors ba. So, sa akin, auto lang. Okay.
Okay, sa color mode. Okay. Yung nakalagay disable sonar, huwag nyo galawin yung disable sonar kasi pag ginagalaw nyo yung disable sonar, hindi yan gumagana yung sonar natin. Yung transducer na hindi gumagana, kaya huwag mo yang galawin. So ito, i-back natin. Okay, yan. So nandyan na, kung magbabiyahe ka, parang ito po tumatakbo. Kung halimbawa ikaw bangka, tumatakbo yan, patungod yan. Pag tumatakbo yan, halimbawa ganito, dito miskilid, yan o. Pag nakikita ka yung mga object o kaya payaw o kaya isda, piniton mo lang halimbawa diyan oh. Yan. Tapos i-okay mo. Yan oh. So, yan nakalagay navigate. So, pwede yung ibig sabihin navigate, pwede yung puntahan mo yung nakalagay diyan na may X. So, tapos ito po create waypoint. So, halimbawa create waypoint. So, pwede i-check mo, pwede kang mag ano diyan, lagyan mo ng number. So, yan nakalagay number. So, yan. Pwede mo niyang babalikan. So, yan. Okay, back tayo. Okay, yan. Oh. So, ito na. So, yan na. Sa gilid, deep. Ang kalalim po. Sa ano mo. Sa ilalim sa bangka. Okay, back natin. Okay. Ito po, waypoint map plus transducer. Okay, yan. Yan. Ito po, pwede kang tumakbo. Yan, ikaw po tumakbo ka, makikita mo kung saan ka pumunta. Okay, yan ang paggamit ng GPS. Ito po, ang sa banda dito po, ito po makikita mo kung anong nasa ilalim. Kung may isda ba, wala. O ano kalalim talaga ang isda. Ito po, sa pagbiyahe mo, pag navigate. Okay, ito po, back natin. So, okay. User data. User data, waypoints map, halimbawa, pinutin natin. Okay, yan, mamili ka. May nakalagay dyan, oh, Richard. Sa akin yan. Yun ang mga naka-waypoint ko na. Nakatag ko na ng mga papuntahan ko, ng mga payaw. So yan, nakasulat na dyan. Okay, back ko. Back natin. So track, roads. So track, pag ibig sabihin track, so pwede yan, puntahan mo. O pwede mo tanggalin yung mga nakatrack dyan. Halimbawa dito. O dyan, clear track. Pag pinipindot mo yan, matatanggal yun, mabubura yung mga naka-track mo diyan. Naka-record. Back natin. Okay. Roads. Yun, docking. Yung area ko na pinuntahan, naka-set up na yun. So, back natin. So, search. Mamili ka kung anong, ibig sabihin search, ano bang ngalan gusto mo yung, halimbawa, yung pinuntahan mo, lagyan mo ng pangalan. Halimbawa, pangalan, ito po, fishing area. I-type mo lang, pindutin mo diyan, diyan, may mga leaders diyan, mamili ka anong leaders ang gusto mo. Back natin. Okay. Manage data. So manage data, pindutin natin. Yun ay mga data yun, mga data. So wala natin galawin yan. So back natin. Okay. Tapos na tayo sa user data, dito po tayo sa settings. Yan. Yung mga settings yan, ganina ang ina-adjust natin. System, may diesel, may alarm unit, navigation. Yan ang ina-adjust natin kanina. Yan settings, display, VPR. So yan po, nag-adjust tayo. Tapos natin yung in-adjust. So back na tayo. Okay, customize. Yan. Customize. Pwede mo i-arrange. Ibig sabihin, i-arrange, pwede pa ipalit-palit ko. Back natin. Ito po, pwede natin ipalit-palit. So kung i-arrange mo. Ito po ang tamang setup natin. So i-back natin. Ito. Ayan. Check. Okay. So yan sa ano yan, sa placer. Dito tayo sa transducer. Traditional. Yan. Yan ang tamang setup na sa ating fish finder. So sa ibaba may record na Phantom. So 10.6, ibig sabihin yung 10.6 yung nakikita niyang isda. Tapos 84 yung reading sa dagat. Tapos 12.9 yung battery natin. Ang oras natin ay 7:12 ngayong gabi. Okay, ito po ang tamang setup ng ating fish finder. Maraming salamat po mga ka-anglers. Sana naintindihan ninyo yung ating tutorial. Pero kung mayroon kayong hindi pa maintindihan, pwede ninyong i-tick sa akin, i-comment sa akin, at saka kaya itawag sa akin para matulungan ko kayo kung ano talaga ang
tamang pag-sit up. So maraming salamat. Kung nagustuhan niyo po yung vlog ko, please naman tulungan niyo ako, i-subscribe yun ang channel ko, tapos i-share sa iba, tapos please naman i-like. Yun po ang hingi ko sa inyo mga ka-anglers, mga kababayan, mga kaibigan. Sana tulungan niyo po ako. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi po.